Panibagong araw, panibagong video, at panibagong loan up na naman po ang ating pag-uusapan, re-reviewin at sisilipin ngayon. So, some of us po, familiar na tayo dito kay Pera4You, which is recently lang po na na-expose po siya ng isa sa social media vlogger po, no, which is si Queen Yasmin po. So, meron po siyang pinost regarding Pera4You daw po. Regarding po sa kalakalan talaga ni Pera4You loan up, no. According to her post po, no, ang taas daw po talaga na interest rates daw po ni Pera4You loan, and then parang 6 days lang siya bayaran. Kailan mo nang bayaran? And then na-delay nga daw po siya. And after niya nga po sinetel yung account niya po doon. And then nag-decide na po siya na i-delete yung app. Pero nga pong tumatawag sa kanya na agent po from Pera4You, meron nga daw siyang reloan. So nag-auto reloan daw. So parang ganun po yung discussion na, which is hindi naman talaga pumasok sa kanyang bank account. So mga ganung tricks po si Pera4You loan. Pero na yung sinishare ko lang sa inyo para may idea kayo. And you can visit naman the Facebook page of Queen Yasmin regarding that issue, no. Anyways, no, sinare ko lang po sa inyo yung nagiging issue na yun, no, para kahit paano aware din po tayo dito. Kaya nga po this time, so ngayon titingnan natin kung after that incidents or after that issues, no, na na-expose nga sila. Sisilipin po natin itong loan app na ito, kung ano bang meron dito, gaano ba katotoo na mataas talaga yung interest rate niya, okay ba umutang dito, paano mag-apply dito. So lahat po yan i-share ko po sa inyo. Pero let me remind you, I'm not a promoter po, I'm not a Ola promoter po, I'm just a reviewer lang po. Gusto ko lang po ipakita sa inyo na bago kayo mag-decide man lang na mangutang sa mga ganitong loan app, at least aware kayo at nakita nyo talaga, inform na kayo sa mga detalye dito, magkano interest rate niya, paano mag-apply dito, ano ba talaga ang kalakaran ni Pera4You loan. So anyways, no, ang dami ko na namang sinasabi. Without further ado, let us check Pera4You loan. So FYI po, si Pera4You loan app po is under po siya ni U-Peso Lending Corporation, which is meron po siyang cease and desist order po sa SEC. Yes po, you heard it right. So, due to unfair debt collection practices po ni U-Peso, so of course, it involves harassments maybe. So, doon po talaga sila nagkaroon ng violation. It was last year pa, June 2023, and then by July 2023, nag-appeal po ito ang si U-Peso. So, siyempre, umapil na sila regarding this, pero denied pa rin po ang kanilang appeal. And after that appeal, after that further investigation, nag-release po ng order po si SEC regarding sa kanilang cease and desist order nga po, that is hereby made permanent na raw po. Siyempre, tatanungin nyo ako kung ito ay may mga cease and desist order na. So, bakit existing pa din? Bakit operational pa rin? Bakit active pa rin? At bakit may mga nangungutang pa din? Kasi si SEC po is kailangan pa rin po kasi talagang makipag-ugnayan sa cybersecurity agencies po para tuluyan talagang mawala ng access itong mga loan apps po na ganito. Kasi po, hindi naman po hawak ni SEC yung ibang platforms nga daw po, yung ibang agencies po, yung mga Play Store, App Store, or other agencies like SOCMED links po. Kaya nga po, dahil patuloy pa rin pong operational na active pa din po itong si Pera4You, and we can download still here sa Google Play Store, no. So sisilipin po natin, re-reviewin natin ano bang meron talaga sa app na to. Totoo ba na mataas talaga yung interest rate niya, o ba na makapag-auto loan tayo dito? Kasi may mga cases po talaga na nagpapadisburse sila kahit hindi ka nakapag-submit ng application. So ngayon, tatry natin, sisilipin natin, expose natin. Lahat po yan pag-uusapan natin sa video na ito. So this time po, install po natin si Pera4You, no? And then after installing, open lang po natin yung app. So upon opening the app po, may request for permission po sila. So usually sa mga loan app, ganito talaga, ipipermit natin to ang device, camera files, phone number, application list. And then para makapag-proceed po tayo, click lang po natin tong agree. And then we need to allow this po, take pictures and record video. And then make and manage phone calls. And dito na po agad tayo sa welcome dashboard po ni Pera4You loan app. So nakalagay dito, you can borrow up to 12,000 pesos daw. So i-click po natin tong apply now. And then i-enter po natin yung phone number dito. And then i-click lang po natin tong register kasi bago lang po tayo. And then next tayo. And then mag-send po sila sa atin yung verification code na i-enter lang natin kapag na-receive na natin. And then next po tayo. Then mag-create po tayo ng 4-digit PIN. And then next po, nakalagay na dito kana 12,000 yung kanyang offer ngayon. I can borrow daw up to 50,000 pesos na. So again, click natin tong apply now para makapag-proceed po tayo. And then ito na po yung application process niya. So nagre-require sila nating basic information, educational level, marital status, email, how many bank accounts, and then yung ating addresses. And then after po ma-fill upan natin tong portion po na ito, continue tayo. The next step po is our work information. So nagre-require sila natin, so
social status, industry, company, monthly income, working years, and then company telephone number. After filling of the work information they need po, so next tayo, the next step is the contact information. Ito po yung character references po na hinihingi nila. So, ang hinihingi po nila is tatlo, isang family and then other contacts po na dalawa. So, once po na ma-fill upan po natin yan, i-click lang po natin itong continue. Then sa fourth step po is the identity information. So, dito na po papasok yung ating mga identification details, yung ating ID card, yung details sa ating ID number, full name, gender, date of birth, and then dito po sa baba is nagre-require sila ng ating live face identification or yung selfie verification. FYI ha, ang tinatanggap po nilang IDs po is ito po yung mga ito. TIN, passport, UWID, SSS, PRC, driver's license, pag-ibig, GSIS, voters ID, PSN, and postal IDs. And then after po natin ma-submit yung ating ID and then makapag-selfie dito and then na-fill up na natin yung mga details po dito. So sa next step po is the payment information. So dito papili tayo kung saan yung disbursement method natin, kung bank transfer ba or e-wallet. So, after natin ma-fill upan yung mga details na nandito po, so i-click lang po natin itong continue. And then sa next step po, nakalagay dito, I can borrow daw the amount of 3,000 pesos. Ang minimum amount po na mababorrow ko po dito is 1,000 pesos and then the maximum is 3,000 pesos. So sa first time kong mag-apply dito, ito yung offer nila sa akin. Ano po akong loan terms offer po na 90 days to pay. Totoo ba? So nakalagay dito sa baba, you will repay in 2 installments. Please confirm the first payment period. So yung first payment period nila is 7 days. So ayun. So 7 days pala sila. Within 1 week, mababayaran dapat natin yung ating first installment dito. And then parang ang second installment na nila, I think itong 90 days. And nakalagay nga po dito sa baba yung ating mga breakdown of fees or summaries ng loan. So dahil sinagad ko po siya ng 3,000 pesos, nakalagay po dito sa baba, meron siyang service fee na hinihingi na 1,260 pesos. Grabe, sobrang taas naman ng service fee. Then meron po siyang withdrawal service fee na 50 pesos. So nag-withdraw tayo dito, may 50 pesos pa na hinihingi. Then yung actually paid in amount na lang daw, yung amount na marireceive ko na lang daw po sa 3,000 pesos is 1,690. Grabe, yun na lang yung marireceive ko. So nakalagay dito, first due date ko daw is October 23, 2024. Grabe, ang bilis talaga. Dahil 7 days nga po ang kanilang first installment, no? Second due date ko daw is March daw po 2025. And then yung second due amount daw po is magiging free siya. So my gosh, yung second due amount ko is 0.30 centavo. So nahiya naman ako no sa 0.30 na hindi man lang pumiso. Aanhin naman talaga itong ganitong amount kasi sa first payment pa lang, no, sa 7 days to pay pa lang, no, bawi na sila 3,000 pesos sa 1 week to pay. Kung kapitin po natin, you know, yung loan amount natin is 3,000 pesos. Yung amount po na ma-receive ko is 1,690 na lang. So ibabawas natin yan sa 3,000. Kikitaan po nila sa atin sa loob ng 7 days or sa loob ng 1 week is 1,310. So divide lang po natin yan sa 3,000 para makuha po natin yung interest rate. So meron po siyang interest rate po na 43.66% for 1 week or for 7 days. Grabe. So napaka-loan shark naman. So sa tingin niyo ba, i-grab ko yung ganitong ma-receive ko na lang sa 3,000 po na loan offer nila, 1,690. Diba? Luging-lugi ako dito. And that's all, no. I have shown you already the process of the application. Of course, hindi ko siya i-grab, diba? Dahil nakita ko naman, grabe siya ka-loan shark. And at least I have shown you the application process. Nakita nyo hanggang dulo, no? Yun na po yung end line niya. Sa mga nag-a-attempt, nagbabalak dito kay Pera for You Loan, pag-isipan nyo pong mabuti, pag-isipan nyo ng masinsinan. Kasi bukod po sa loan shark ito at mataas yung kanyang interest rate, so pag-isipan nyo mabuti yung mga activity nyo dito. Kasi nga po, mahirap po makipagsapalan po sa ganito. Cease and desist order po sila. So mahirap po kasi mahirap po talaga makipagsapalan po sa ganito ang loan. Sino po dito sa inyo na meron currently loan or naka-experience kay Pera for You Loan Up, you can comment down below your thought and experience that kumusta po yung kanyang customer service, kumusta po ang kanyang interest rate, para po aware tayo dito and aware din po yung iba nating viewers. So yun lamang po, ayaw po man natutunan kayo sa video ito, ayaw po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like and share. Thank you po for watching this video. Bye!